At kaugnay pa rin po sa epekto ng Bagyong Nando, alamin po natin ang update sa mga ginawang paghahanda po ng gobyerno para sa mga lugar na maapektuhan po ng bagyo. Kasama po natin si OCD spokesperson Junie Castillo. Sir, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Diane. Magandang umaga, Audrey, at saka sa mga tagapanood natin. Alright. Well, Sir Junie, ano po bang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa OCD concerning na rin po dito sa possible effect po ng Bagyong Nando, sir? Sa direktiba ng ating Pangulo, and then his guidance also, ang sabi niya ay full mobilization of the government in terms of the preparedness and response for a Super Typhoon Nando. Kaya nga po sa NDRRMC, activated natin and red alert status ang ating mga response agencies, ika nga. Alright, sir. In terms of evacuation, ano po ang inyong data, sir, na nakarating po sa inyo? Kung ilan na po yung mga individuals or families na nag-evacuate po, bunsod po ng paghahanda po sa magiging epekto po nitong bagyo? This is as of last night, but as we speak sa ngayon, ongoing yung ating reporting from the different regions natin, especially itong sa northern Luzon. As of last night, we're looking at around 1,000 families po, 1,000 families that have already been pre-evacuated. Alright, ano naman po ang situation ngayon, sir, doon po sa mga evacuation centers? Or ang mga assistance po ba ay naibibigay po sa ating pong mga evacuees with the support of different agencies, sir? Opo, because of, dahil nga po nagawa na natin yung ating mga prepositioning to all our food at saka non-food items natin, ay nandun na rin dun sa mga evacuation centers na ito na ipapreposition na natin. Ganun din yung mga non-food items na nandoon sa mga areas natin, especially itong sa Northern Luzon. Well, nakataas po yung iba't ibang signal numbers sa iba't ibang lugar. Pinakamataas po ay signal number 5. Well, nakausap po namin kanina yung Governor Batanes, inuulan na raw po at ang hangin. On some areas, sir, may na-monitor ba kayo na matindi na rin ang epekto nitong bagyong Nando at may mga baha na po ba sa ilang lugar, sir? Our data's coming in po sa inyo pong office. Actually, kahapon pa po, as of kahapon, meron na tayong mga areas na inuulan, kaya nga yung mga preemptive evacuation natin, ipinagawa na natin as early as nung Friday and Saturday, doon naman po, although wala pa naman pong mga naghihingi ng assistance, from our local government units, para manghingi po ng mga refunds or mga pag-responde po or pag-rescue. Well, Sir Junie, si Audrey Goriseta po ito, Katanungan lamang po dahil sinabi po ng Pag-asa kanina sa weather update na bagamat aalis na yung bagyo bukas, Super Typhoon Nando, sa Philippine Area of Responsibility, may paparating pang low pressure area. So napaghandaan din po ba ito ng ating pamahalaan? Opo, actually hindi lang dito sa low pressure area, we're even looking at itong sa habagat po, dahil pinalalakas at hinihila ito ng Super Typhoon Nando. Kaya yung paghahanda po tuloy-tuloy at hindi lang po dito sa Northern Luzon, ang hinahandaan. Kaya ang pinaghahanda natin are actually lahat po ng rehiyon sa buong. Well, Sir Junie, kanina nakapanayan po namin ang gobernador ng Bataan at sinabi niyang ng Batanes rather, at sinabi niya na wala ng supply ng kuryente doon. Paano po ang linya ng komunikasyon at coordination sa mga ganung lugar na maapektuhan po ang supply ng kuryente at linya ng komunikasyon? Po doon sa mga areas na ito, because we really expect ng signal itong mga areas na ito as to our emergency telecommunications cluster. Ito po yung pinamumunuan ng DICT, at saka kasama yung iba't ibang ahensya din. Nagpreposition na rin po ng mga backup na communication networks, mga mobile communication vehicles, mga satellite phones, strategically po, specifically dito sa mga areas na tinitingnan natin kung nadadaanan ni Bagyong Nando. Alright, well, I understand today mararamdaman po talaga yung peak nito pong Bagyong Nando. Sabi nga kanina, baka mga bandang 1 o'clock daw pinakamalapit sa Kalupaan. If that's correct, Sir Junie? So, mensahe, paalala nyo na lamang po sa ating pong mga kababayan habang papalapit po sa Kalupaan, ito pong Bagyong Nando, sir. Ito po, yan, ating kung hindi pa po tayo natatapos doon sa preventive measures,
gagawin na natin yun sa ngayon habang hindi pa nararamdaman yung lakas kumbaga o yung hagupit ng bagyong Nando. Doon naman po sa mga nasa evacuation centers natin at saka sa mga lumikas, rest assured po ng ating pamahalaan ay naghanda para sa inyong mga pangangailangan sa mga evacuation centers natin. Tuloy-tuloy huwag makampas na yung bagyo, may localized thunderstorms. At ito nga pong binabanggit na meron pang LPA na paparating ulit. So mag-ingat po talaga tayo at makinig po sa balita at saka sa abiso po ng ating mga lokal na otoridad. Well, thank you for always keeping your lines open po. Maraming salamat po, OCD spokesperson Sir Juni Castillo. Salamat po, Sir Juni.